Magandang araw sa lahat at tatalakayin natin ngayon ang ukol sa epiko. At ano nga ba ang mga epiko sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao? At magbibigay tayo ng mga kaunting description sa bawat isa. Ang epiko ay isang tuloy-tuloy na kwento na naglalarawan sa mga kabayanihan at napakalalim na gawain ng mga bayani. Sa mga epiko, sinusundan natin ang mga yugto ng pakikipagsapalaran ng mga pangunahing tauhan, ang kanilang mga laban, at ang mga hamon na kanilang kinakaharap. At ang epiko rin ay mga babasahin na naglalaman ng mga di kapani-kapaniwalang mga pangyayari. Pagpatuloy natin. Ang Pilipinas ay maraming mga panitikan, mapabasa mo man, makikita mo man sa iyong paligid. Yan ay mga halimbawa ng panitikan. Sa Maranao, dito natin makikita yung Maranao. May mga Muslim sa Maranao. At dito naman, ito ay sa Luzon, ito nakapula. Unahin muna natin sa Luzon. Nahahati sa dalawang kategorya ang epiko sa Luzon. Ang una ay ang epiko ng mga Kristiyano, ang pangalawa naman ay epiko ng mga hindi Kristiyano. Ang epiko ng mga o masasabi nating napabilang sa mga Kristiyano ay may impluwensya ng Katolisismo at ng mga dayuhan. Halimbawa nito ay ang Biag ni Lamang at ang Ibalon. Ang epiko naman ng mga hindi Kristiyano, walang impluwensya ng Katolisismo o ng mga dayuhan. Ibig sabihin, yung hindi pa man dumating ang mga banyaga o mga mananakop sa bansa natin, ay mayroon na tayong epiko. Ito yung hudhud, ulalim, at lumalindaw. Pag sinabi nating Biag ni Lamang, ito ay mula sa Ilocos. Buhay ni Lamang. Ayon sa tala na ibinigay ni Padre Gerardo Blanco kay Isabelo de los Reyes, ito ay kumbaga nagsalin, no? Ito ay tungkol sa pakikipagsapalaran ni Lamang na naging bantog sa Ilocos, Zambales at Pangasinan. So ito ay isang epiko na sumikat sa mga bayan. Ang Ibalon naman ay mula sa Bicol. Ayon sa salaysay ni Padre Jose Castaño, tungkol ito sa kabayanihan ng tatlong magigiting na bayani ng Ibalon, sina Baltog, Handyong at Bantong. Ang hudhud at alim naman ay mula sa Ifugao. Ang hudhud ay nagsasalaysay ng kasaysayan ng mga Ifugao at ang pagkakalikha ng daigdig ayon sa kanilang paniniwala. Ang alim naman ay naglalahad ng sinaunang ugnayan ng mga tao sa mga Diyos. Ito ay mga kaunting description lamang. Pero kung maaari nyo naman itong mabasa, mayroon ito sa mga mag-search kayo sa Google at mayroon din mapapanood niyo ito sa YouTube. Ang ulalim naman, ito ay tungkol sa nakatakdang kasal ni Yao at Dulaw na nakapulot ng nganga o uwa. Lumalindaw mula sa Mountain Province, ito ay tungkol sa pakikipagsapalaran ng malakas na binatang si Lumalindaw. So yan yung mga kaunting description lamang ng mga epiko ng taga Luzon. Okay, minsan kasi sa Luzon, pag sinabi nating Luzon o sa Maynila, grabe na yung mga building naglalakihan dyan. Dito naman tayo sa Visayas. Matapos na tayo sa Luzon, dito na tayo sa Visayas. Sinasabing isa sa pinakaluma at pinakamahabang epiko sa Pilipinas ay nasa Visayas. Ito ay ang Hinilawod na tinatayang aabot sa 3 linggo, 3 weeks daw, kung isasalaysay ng buo. Ibig sabihin, sobrang mahaba talaga ng epiko. Meron tayo dito halimbawa pa ng epiko mula sa Visayas, ang Maragtas mula sa Panay. Tungkol ito sa kasaysayan ng 10 magiting at matapang at marangal na datu. Isinalaysay nito ang kasaysayan ng kanilang paglalakbay mula Borneo patungo sa pulo ng Panay
na pinagmamalaki talaga ng mga Bisaya. Punta tayo sa epiko ng Mindanao. Ang epiko sa Mindanao ay binubuo ng mga epiko ng Muslim at Lumad. Maraming epiko sa rehiyong ito, kabilang na ang Bantugan, Darangan, Indarapatra at Sulaiman, Bidasari at iba pa. Narito yung Mindanao. Bantugan mula sa Maranao. Tungkol ito sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, kabayanihan at kaligayahan ni Prinsipe Bantugan. Indarapatra at Sulaiman. Nilalaman ng epiko ang pakikibaka ni Sulaiman sa mga halimaw. Siya ay kapatid na lalaki ni Haring Indarapatra. Bidasari. Ito ay maromansang epiko ng mga Malay tungkol sa matandang paniniwalang ang buhay ay napatatagal kung ang kaluluwa ng isang tao ay ipinaloloob o paiingatan sa isang hayop, isda, punong kahoy o bato. Laganap ang epikong ito sa buong Mindanao. Darangan. Nagsasalaysay ito ng mga paglalakbay at pakikipagsapalaran ng mga mandirigma. Isa na rito si Prinsipe Bantugan. Okay, si Prinsipe Bantugan ay kilala sa kanyang pagiging makisig at matapang. Sige, dyan na lang nagtatapos ang ating klase. If meron kang katanungan sa ating talakayan ngayon, ay maaari ninyong i-comment sa baba. Maraming salamat sa klase natin ngayon. At shout out tayo kay Emma. Siya ay nag-comment sa ating dating video.